marami tayong mga ginawa na, marami tayong mga ginawang aksyon, marami tayong ginawang pag-aaral, marami tayong ginawang hakbang, pero baka mayroon pa tayong dapat na alamin dito sa part na ito, or else hindi naman ito perfecto talaga na ito yung pinaka-eksakto, hindi natin masasabi na ito yung pinaka-eksakto, at hindi rin ako perfecto na maituro ko ito ng pinaka-eksakto, kaya lang maaaring nandito yung mga component para maitama natin yung ibang ginagawa pag sinasabi natin na closing the deal o yung may kausap tayo sa negosyo natin, paano natin mako-close yung deal? Kasi minsan, marami tayong mga kausap tapos biglang nasasayang. Nakausap na natin ngayon, then apparently, napupunta lang dun sa sayang na sinasabi natin. Kasi nga, yung etong tinatawag na deal, masasabi lang natin na talagang sales na yan o naging benta na yan kapag na-close deal mo na talaga. Right? Okay. Proceed tayo. Okay, meron tayong pag-uusapan na 6 na tips para dun sa closing the deal. Yung bang tipong hindi mo pinipilit ang customer. Yung tipong pag ikaw na yung nagsalita, walang sapilitan, hindi mo pipilitin yung customer. Ito lang yung mga konting akma na kailangan mong gawin para makadagdag to. Kasi tayo naman, ano naman tayo kahit sinong kausapin natin, di ba? Kahit pag alam na natin yung negosyo natin at kinausap na natin yung tao, alam na natin kung paano natin ina-explain yung business natin. Kaya lang, merong problema. Yun nga yung pag-handle natin kung ano yung sitwasyon na nandun tayo sa mismong eksakto, sino yung kausap natin na tao, paano natin na-handle yung sitwasyon na yan. Okay, number 1. Pasensyahan nyo na yung aking internet kasi medyo mahina. So, number 1, poisa. Ano ba itong poisa na to? Ano ba to? Poison ba to? Okay, gilid ka na. So, number 1, poisa. Ano ba ibig sabihin ng poisa? Yan. Kailangan daw, position yourself as authority. Dapat, ito yung sinasabi ko na sa presentation natin, yung mismong presentation natin, kailangan magmukha kang authority dyan. Kailangan yung picture mo dyan, nakabihis ka ng maayos, professional ng dating, professional impact, lalo na pag nagsalita ka na. Kailangan authority. Kasi, once na na-reach mo yung tinatawag na authority, nagkakaroon ka na kaagad ng credibility dun sa taong kausap mo. Pag authority ka na sa paningin nila, sa pakikipag-usap mo, the way na magsalita ka, the way na mag-act ka, nakakapag-influence ka na kaagad sa kanila. Yun yung part na nakukuha mo, yung position mo as a authority na pinaniniwalaan na nila na ikay, oy, tama itong tao na nakausap ko. Siya na nga to. Ito yung taong kailangan ko sa negosyo. Ito yung taong dapat kong makausap kung magsisimula akong magnegosyo. Okay? So, dapat na-reach out mo kaagad yung pagiging authority. Kasi, minsan, marami tayong mga nakausap na tao na authority. Paano kung ang bihis natin is hindi mukhang authority? Paano kung nag-o-offer tayo ng isang business at ang dating natin sa kanila, hindi naman authority, ano sasabihin nila sa atin? Lalong-lalo na kung yung nag-o-offer tayo sa isang tao na authority, ano sasabihin nila? Mukhang hindi ka naman authority yun. Baka sabihin na degrade pa tayo bilang isang speaker o kaya bilang isang guro na ina-accept natin yung part na yon, di ba? So, kailangan mag-ano ka talaga, mag-act, magpura ka authority para magampanan natin kung paano natin i-implement dun sa taong kausap natin, paano natin ini-explica yung kabuuan ng negosyo natin. So pag ikaw, naalaman kanila na authority ka dyan, ikaw talaga yung parang tumatayo na kumbaga sa HR, ikaw yung manager ng HR, ikaw yung
taga-handle ng maraming tao. So therefore, nalalaman nila na ikaw talaga isang authority. Okay? Kasi ang tanong nila, bakit kita pakikinggan, sino ka ba? Ito yung ito yung crucial nga na tinatawag natin na bakit maraming tao ang pwedeng magtanong sa iyo nito kahit ang itsura natin is professional na. Maraming tao pwedeng magtanong na paano natin to hinahandle, di ba? So ito yung pinakamabigat. Dapat maipakita mo sa kanila or sa kliyente mo na ikaw ang taong makakatulong sa kanila. Ito yung posisyon ng isang authority. Dapat maipakita mo o masabi mo sa kanila na ikaw yung taong kailangan nila, ikaw yung taong makakatulong sa kanila. Lalong-lalo na kapag presenta natin yung ating business. Kung business man, kung tuktok man yung presenta mo or tungkol sa mga products, dapat maipakita mo sa mga taong ito na ikaw yung taong makakatulong sa kanila. Simple lang. Halimbawa, isang doktor. Diba? Halimbawa, isang doktor. Kaya ka pumupunta sa doktor kasi alam mo na sila yung authority. Naunawaan? Kaya ka pumupunta sa doktor kasi alam mo na sila yung authority. The way na sila ay mag-decide, kapag ikaw nakaharap mo yung isang doktor, the way na sila mag-decide, ano man yung sabihin nila, susunod ka sa kanila kasi sila yung authority. Correct? Ngayon, ikaw yung lumugar sa posisyon ng isang doktor. Halimbawa, pagka in-offer mo ang tuktok, o in-offer mo yung business natin, paano mo sasabihin na ikaw yung authority o paano mo ipapakilala sa taong kausap mo na ikaw yung authority na mag-o-offer sa kanya ng negosyo natin? Or else, yung products natin, paano mo sasabihin sa kanila na ikaw yung authority na makakatulong para dun sa products na kailangan nila? Dapat hindi ang dating dapat hindi ang dating na parang nagmamadali tayo o binibida natin yung products. Hindi ganun kasi kailangan masabi mo lang na ikaw yung representative ng company or maipakilala mo ang sarili mo na ikaw yung taong makakatulong sa kanya. Paano mo sasabihin yon at paano mo titindigan na ikaw yung isang authority? Kailangan makita nila yon at kung paano ka magsalita para sa kanila, kung paano mo ipipresent yung negosyo natin at kung paano mo nauunawaan yung mga legit na ingredients o kaya yung features ng loob ng mga products. Hindi dito pag-uusapan kung ano yung katayuan niya sa buhay, hindi pag-uusapan dito kung wala siyang pera, hindi pag-uusapan dito kung ano yung sitwasyon niya sa buhay. Ang pag-uusapan dito kung ikaw ba ay dapat niyang pagkatiwalaan. Okay? Kaya kailangan panindigan mo na ikaw ay isang poisa. Alright? Next. PP. Anong PP na to? PP, kailangan mag-gain mo to sa kanila. Dapat malaman mo to sa kanila. Yung pain and pleasure. Ano yung pain? Ito yung mga problema ng mga taong kausap mo. Ang pleasure, ito naman yung kanilang desire. At ito yung kanilang gustong makuha. Halimbawa, kaya mo i-offer yung negosyo natin na tuktok ay hindi nila basta-basta tatanggapin Lalong-lalo na kung sinabi nilang wala akong pera. What if sinabi mo sa kanila na ito yung negosyo natin, pero dapat malaman mo muna ano yung kanilang pain. Kaya nga, ang ginagamit natin diyan yung form, yung family, yung recreation, yung occupation, yung message. Kasi pag nakuha mo yon, yung form na yon sa part nila, malalaman mo kung ano yung pain dun sa kanila. And may offer mo yung pleasure na kailangan maging sagot dun sa problema na yon. Kung ano yung kalagayan nila, kung ano yung problema nila, may offer mo itong negosyo o itong products na ito na dapat yun yung maging sagot sa kanilang mga problema at hindi doon ilulugar na ang pag-uusapan kung mahal o mura yung products. Ang pag-uusapan doon kung gaano mo nauunawaan yung negosyo at
kung paano mo naipakita sa kanila na mas kailangan nila itong mga produkto na ito o itong negosyo na ito na maging kasagutan dun sa problema nila ngayong kasalukuyan. Alright? So dapat, ito yung mga problema ng kliyente mo o kaya ng prospect mo na masasagot mo. On the spot, masasagot mo dapat yon. Kasi kailangan yon, yung tanong na yan nila, dapat, yun muna yung masagot mo bago mo mai-offer yung products natin. Okay? Kailangan, yung una, di ba, siyempre nagda-doubt yung mga tao pag ino-offer mo muna yung products, nagda-doubt sila. The way na maipakita mo sa kanila kung ano yung pain, maipaliwanag mo kung ano yung kapalit ng pain, kung anong kapalit, kung anong magiging solusyon dun sa mga problema nila, magiging ano na sa kanila, magiging magaan sa kanila yung pagtanggap nila ng presentation, pagtanggap nila ng product at maisip nila na hindi pag-uusapan yung presyo, kundi ang pag-uusapan doon, ano yung magiging solusyon or eto na ba yung magiging solusyon sa mga problema nila. Alright? Nasusundan ba? Kaya dapat makuha mo yung kanilang PP. Nasusundan? Yung pain and pleasure, kailangan, ito yung nasa back mind nila, sa likod ng pag-iisip nila na kailangan mapalitan mo siya ng tinatawag na goal. Mapalitan mo yung kanilang mga hinaing. Kasi may mga hinaing yan eh. Hindi naman kasi ibig sabihin na sinabi niyang walang pera, sinabi niya na mahal, wala na siyang magagawa. So, kailangan mapalitan mo maipihit mo yung sitwasyon na yon, maipihit mo para dun sa pain and pleasure nila, mapalitan mo ng tinatawag na ginhawa. Or ito na yung magiging ginhawa ko kahit may problema ako ngayon. Parang sinasabi niya na ganito. Dapat maipa-realize mo sa taong kausap mo na maganda ang products or maganda itong natatanging delivery service provider natin na maisip nila na ito na yung pinakang tamang solusyon. At marinig mo sa kanila yung sinasabi nila na, "Oy, oo nga, yan na yung kailangan ko." Diba? Pag narinig mo yung kliyente mo na nagsabi na ng ganyan, therefore, naipaparamdam mo na sa kanila na nasusolusyonan mo na yung problema nila. Hindi na pag-uusapan dyan kung mahal o mura yung ino-offer natin sa kanila. Alright? So, alam nyo na, kailangan ng PP. Game. Pangatlo, TT. Dati mo nang tinanong niya, Ngayon lang. Nakita ko kay Hazel, tinaliman niya yung ganito niya. Ano raw? Ayan, TT. Kanina, PP, ngayon TT. Ano to? Ito yung total tolerance balance. Dapat, pag sinabi nila na meron kasing mga kausap ka na nag-o-objection na kagad sila. Sinasabi na kagad nila, ay, wala akong pera, susunod na lang, wala pa akong Di ba? Marami na sila kagad dinadahilan, hindi ka pa nakakapagsimula. Paano mo ma-handle yung sitwasyon na to? Dapat, wag kang mawawalan ng control. Dapat wag kang mawawalan ng control. Lalo na pag sinabi, ay, pangit naman ang products nyo eh. Ay, kung nawalan ka ng control, ano sasabihin mo? Ikaw nga, pangit ka, may buho ka pa nga sa ilong. Dapat bunutin ko muna yan eh. Nakipag-away ka na kaagad. So, dapat makontrol mo to. Etong part na to, yung pinakang malalaman ng tao kung ikaw ay professionalism, meron kang tamang pag-handle ng sitwasyon. Kaya nga stress tolerance ito eh. Yung stress tolerance kasi, makikita mo yan sa mga taong kahit dapat na silang magalit, nakangiti pa rin. So, kailangan, ito yung ma-handle natin. Sa sitwasyon na ganito, kapag dala natin yung negosyo natin, kahit yun yung taong kausap natin, mababang uri man ng tao yan, nasa average na tao, nasa high level ng tao, kailangan mapanatili natin yung tolerance natin. Huwag tayong magre-react kaagad, huwag tayong magagalit kaagad kung kahit pangit na yung binitawan nilang salita. Dapat maipaunawa pa rin natin sa kanila, ma-handle natin yung sitwasyon natin, ma-handle natin yung sitwasyon na yon na hindi ikaw ang magiging problema. Hindi sa'yo ang nagiging problema.
hindi sa company ang magiging problema, hindi sa products yung magiging problema, kundi ma-handle mo yung sitwasyon na dapat mapapalitan mo ng magagandang, mas magagandang idea, mas magagandang pagpupuntahan yung sitwasyon na meron ka. Kahit nagre-resist na yung kausap mong tao, kahit tumatanggi, dapat ma-handle mong mabuti yan. Kasi hindi naman ibig sabihin na tumanggi yan, ayaw na niya. Kasi minsan, tumatanggi lang yung tao kapag nararamdaman nila na binibida natin yung products, binibida natin yung, kumbaga, mas, ang nagiging dating mayabang na yung products natin. Pero dapat ang mas maipaunawa natin sa kanila, ano yung laman ng products at ano yung magiging kapalit para sa kanila kapag namuhunan sila dito. Alright? Okay. Huwag kang matataranta kapag sinabi na nila wala kang pera. Pag sinabi na nila na wala silang pera, huwag kang matataranta. Bakit? Minsan kasi, ang sinasabi lang ng tao na wala silang pera, hindi yun totoong wala silang pera. Kaya nila sinasabi yun kasi nararamdaman nila na mahal yung products or mahal yung ino-offer mo. Kaya sila nagsasabi nun. Kasi ikaw din, naramdaman mo na rin, minsan na kapag pumunta ka sa mall, mayroon kang binibili, kahit alam mong kaya mong bilhin at binibida-bida nung seller o kaya nung mismong, ano ba tawag doon, sales lady o kaya salesman, binibida niya yung product. Maganda to, maganda to, maganda to, maganda to. Ikaw, namamahalan ka na kahit hindi naman mahal. Kahit kaya mong bilhin, sinasabi mo, ay mahal. So, ibig sabihin, reason lang pala yon para mapalitan nila yung kanilang masabi lang nila yung gusto nilang sabihin. Dapat ang gawin mo dito, ikaw yung magda-drive ng sitwasyon. Okay? Para maipaunawa mo sa kanila na yung ino-offer mo ay talagang may bibigay mo yung pinakang tamang deal sa kanila. Okay? Huwag mong sabihin ang gusto mong sabihin, kundi sabihin mo ang dapat nilang marinig. Ano ibig sabihin nito? Parang minikaniko ni Monico ang makina ni Monica, ganun. Sasabihin mo yung dapat nilang marinig, hindi yung gusto mo lang na sabihin. Okay? Sabihin, yung dapat, ano ba yung dapat nilang marinig? Pag sinabing dapat, yun na talaga yung dapat hindi mo na pwedeng palitan or hindi mo pwedeng imbentuhin. Kaya, pag sinabi mo yung dapat, ano ba yung nasa loob nung negosyo natin? Halimbawa, yung present mo, nandun nakapaloob yung AIDA. Para ma-closing mo, ito yung ingredients. Kailangan, masabi mo yung dapat nilang marinig. Yung kailangan nilang marinig. Ma'am, itong tatlong part ng Tok-Tok presentation o itong tatlong part ng Tok-Tok kasama na sa benefits ng Tok-Tok, isa dito yung 3% na kikitain mo sa lahat ng magda-download ng application mo. Gamit yung sarili mong ID referral code. Yan yung dapat nilang marinig. Or else, yung 7% yung kikitain mo na magkakaroon ka ng total na 7,000 sa lahat ng total of 100 riders na maaari mong tanggapin kapag ikaw ay naging Tok-Tok operator. Yun yung kailangan nilang marinig. Okay? Hindi pwede na nagpapaliwanag lang tayo na basta lang. Kailangan specific yung binibigay natin sa kanila. Therefore, nalalaman nila na ikaw ay knowledgeable ka sa negosyo natin. Alright? Ano pa? Pang-apat. Mabilis lang to. OFC. Ano ba yung OFC? KFC ba yan? Sana nakakapagsulat tayo lahat, no? Kasi meron tayong exam sa susunod. Ito yung objection, fear, or control. Kailangan matanggal mo yung takot nila. Dapat basagin mo, may pambasag ka doon sa mga objection nila. Kasi minsan, sinasabi nila na, ayaw ko yan. Pero hindi pa nila nauunawaan. Tama? Minsan kasi kahit nagsisimula ka pa lang ng sinasabi mo tungkol sa business, hindi pa nila nauunawaan mabuti, nag-o-object na kaagad sila. Pero kung sa una pa lang naramdaman na nila na ikaw ay authority, nakita na nila na ikaw ay knowledgeable,
nakita na nila na nasagot mo na yung pain and pleasure para sa kanila. Nalalaman nila yon na itong objection nila ay hindi na dapat sabihin pa. Kumbaga, natatanggal na to yung objection and fear nila, yung takot nila na mag-invest, yung takot nila na maging operator, yung takot nila para i-object nila yung sinasabi mo, mapapasag na yon. Dahil natitindigan mo ng tama, nasasabi mo yung tama na dapat nilang marinig. Okay? Minsan kasi, yung no na sinasabi nila, napipihit mo yung sitwasyon para maging yes. Kailangan makontrol mong mabuti ito. Ito yung mga part na kailangan mo na dapat ikaw, pagka mas naintindihan mong mabuti yung presentation natin at naunawaan mong mabuti, hindi lang dahil sa kabisado mo, kundi naunawaan mo ng mas malalim yung ating negosyo. Therefore, lahat ng taong makakausap mo, lahat ng gustong mag-no, mag-yes yan sa'yo. Okay? Yan. Ito yung handling objection na dapat maitama mo ang belief system nila. Meron kasing maling paniniwala eh. Ay, sumali na ako dyan eh. Wala namang nangyari. Meron nag-alok sa akin yan eh. Hindi naman na-explain mabuti. So, dapat maitama mo yung belief nila kasi nga minsan ang pagkakakilala nila sa negosyong ganito scam yung tingin nila. Scam. Lalo na pag pinakita mo sa kanila yung mga products na hindi pa nila na-try, ang tingin nila, lulukuhin mo lang sila. So, kailangan ma-handle mo yung objection na yon. Therefore, mapapalitan mo ng sistema na tama yung pagiging belief nila. Yung belief nila doon sa iyo, bukod sa pagiging authority, bukod sa nasagot mo yung tama, doon sa pain and pleasure, maibibigay mo rin sa kanila ng tama yung kanilang paniniwala para malaman nila na itong negosyo natin ay talagang maganda ito at malaki yung makukuha nilang benepisyo. Okay? Next. BTF, CBS. Ano ba to? Iblis, CBS. Okay. Ito yung tinatawag break. Sisirain mo raw. Sisirain mo yung takot ng isang tao na nag-o-object. Takot nila na mag-invest. Takot nila na magsimula. Takot nila na noon pa, dala-dala na nila. Kailangan, makorek mo yun ng tama. Mailagay mo yung tamang sitwasyon kung paano yung tamang paniniwala. Kasi meron mga tao na nakakausap sila, mali na yung kanilang sinasabi. Nagiging mali. Minsan, meron kang, kasi sa messenger, di ba? Minsan, nagsasabi ka sa messenger, nagme-message ka sa messenger, depende sa bagsak ng message, depende sa nagbabasa, kung paano nila pinapatungkulan yung sinasabi mo. Meron kasing maganda naman yung sinabi mo, pero yung certain diction, yung pagbabasa o yung pagbigkas nung salita na ginamit mo, nagiging pangit sa ibang tao. Okay? So, kailangan makorek mong mabuti yung belief system nila. Dapat, ang mabigay mo sa kanila, magkaroon sila ng trust, magkaroon sila ng sincere. Makita nila yung sincere mo. Makita nila na ikaw ay sincere at concerned sa kanila. Makita nila na ikaw, dun sa sitwasyon na yon, na short time na nag-uusap kayo, nakapag-build ka na kagad yung relationship. Nakuha mo yung trust. Kaya mag-i-invest sila sa'yo at mag-oo sila sa'yo. At sasabihin nila, yan talaga yung kailangan ko. Ikaw talaga yung kailangan ko. Buti lang ikaw yung nakausap ko kasi merong nag-alok sa akin. Ganito yung mga ganito sinasabi. So, dapat mabago mo yung sitwasyon na yan. Okay? Yung kanilang belief system, dapat makorek mong mabuti. Pag ikaw yung authority, sagot mo ng tama yung lahat ng mga katanungan nila o dapat matanong, na-present ko ng tama yung products o yung lahat ng yung presentation natin ng tuktok, nasagot mo yung kanilang pain and pleasure, magkakaroon sila ng tiwala sa iyo para mag-invest sila. Alright? Moving forward. Pang-anim, DNA. Ano ba to? Yung DNA peacock na to, ito ba yung kukuha na ng para malaman kung anak mo sila o hindi? Hindi. Ganito. Ano yung DNA? Do not allow, procrastinate, instead, call to action. Kasi, merong mga taong nakausap ka na, gumagawa pa sila, ay sige, bukas,
magbabayad ako. Bukas magbabayad ako. Okay? Napauon mo na. Bukas magbabayad ako. Hindi. Kailangan. Ngayon ka na magbayad. Pero hindi yun ang tamang word na gagamitin mo, ha? Bibigyan mo sila ng sense of urgency. Ibibigay mo sa kanilang sense of urgency. Ma'am, sir, kasi kung bukas ka pa magbabayad, mawawala na yung previs. Wala na kasing previs bukas. Ngayon meron pa. Hanggang alas 4 ng hapon o kaya hanggang 1:00 ng hapon. Hanggang ngayon lang yung promo natin. Kailangan, ma-avail mo na siya. Kasi, pag nag-avail ka ngayon, meron kang makukuhang previs. Yan yung call to action. Huwag mong hayaan na mag-procrastinate o magdahilan pa siya na bukas lang, next week na lang, next month na lang. Bakit? Anong pinagkaiba nung magbabayad siya ngayon or magbabayad siya sa susunod na araw? Parehong nagbayad lang. Kailangan lang, maparealize mo sa kanya yung sense of urgency. Yung sense of urgency na yan, magbibigay sa kanila ng tinatawag na call to action. Hindi mo man sila sinabihan na ngayon na nila gawin, pero pag sinabi mo yung sense of urgency, yun yung nakakapag-decide sa kanila. Alright? Ito yung tinatawag na call to action. Dapat bigyan mo siya ng minuto, bigyan mo siya ng action na ngayon na, bigyan mo siya ng pagkakataon na makapag-decide sila. Yung decision making na gagawin nila. Kasi malalaman mo naman yun eh. Ete-test mo yun. Minsan, sinasabi nila na hindi ko pa kayang i-avail. Pero, ang totoo, namamahalan lang siya ng konti. Pero may pera. Kailangan, mapadecide mo lang talaga yung tao. Kasi, pag napadecide mo yan, yun yung tinatawag na sales. Saka pa lang natin masasabi na na-close mo yung deal. Na na-close mo na yung deal kapag yan ay nag-decide ng bumili ngayon. Pag nag-decide ng bumili ngayon or sinabi niya na, sige, bukas, mag-a-avail ako. Ayan. Pag sinabi na bukas mag-a-avail siya, bigyan mo ng oras. O sige, magkita tayo ganitong oras o kaya mag-usap tayo ganitong oras. So, binigyan mo siya ng decision making, yung call to action. Kasi, once na sinabi lang na, o sige, bukas magpe-payment na ako. Pag sinabing magpe-payment na siya bukas, at umuo ka na, hindi mo pa na-close yung deal nun. Dapat meron ka pang gagawin para masigurado mo na talagang magpe-payment siya. Sige ma'am, sir, bukas magkita tayo ganitong oras at itatransact na natin yan sa GCash. Meron po ba kayong GCash? Meron po ba kayong credit card? Meron po ba kayong cheque? Meron po ba kayong ganito, gano'n? Yung kailangan, kung ano yung kailangan. Dapat, maipakita mo yun sa kanila na yun yung mga kailangan para masigurado mo na talagang done deal mo na yon. Yung nag-decide na, oo, sige, meron akong GCash. Sige, pwede tayo mag-transact sa GCash. Meron akong card, pwede tayo magbayad ng credit card. Okay? Doon pa lang, malalaman mo na talagang done deal mo na yon. And, bigyan mo ng oras. Kung anong oras mo siya tatagpuin, kung anong oras mo siya tatawagan, kung anong oras kayo magkikita. Halimbawa, magtatransact ka sa 7-Eleven, magtatransact ka sa bangko, magtatransact ka sa Palawan, ganon. Dapat may oras kayo, eksaktong oras. At ahead of time, nandoon ka na sa sitwasyon na yon. Para nakikita ng tao, nakausap mo na ikaw ay sincere, at handa kang tumulong sa kanila ng mas maaga pa doon sa pinag-usapan niyo. Alright? Pero ang tanong, ano ang malaking tanong? Ito yon. Paano mo mapapatatag ang mga tips na ito? Paano mo magagamit lahat? Paano mo magagamit lahat? Kasi, minsan, nagamit na natin, pero pagdating nung may sunod tayong kausap, nakakalimutan natin ulit. Nakakalimutan ulit. Marami na tayong kinausap na tao, nawawala tayo doon sa sitwasyon na to, etong tips na to, nawawala to sa sequence. Kaya nga minsan, nasasayang yung kausap natin kasi etong part na to, yun yung nakakalimutan natin. Again, hindi ito yung perfect, hindi ito yung pinaka-eksakto na kailangan, pero ito yung ingredients para maisipan ng mga tao na kapag itong part na to nagawa mo, makukuha mo talaga yung done deal na tinatawag.
Ito yung sagot. Ano to? Layuan mo tong mga taong to. Bakit? Pag hindi mo nilayuan tong mga taong to, sigurado yun, lagi kang may kaaway. Laging may gera. Kailangan layuan mo tong mga tao na to. Bakit? Sino tong mga tao na to? Kailangan iwasan mo yung mga tao na to. Kasi lahat ng sitwasyon, kahit saan ka pumunta, wala kang kausap na kliyente, wala kang kausap ngayon, pero ang kausap mo, itong mga taon to, masisira na yung araw mo. Masisira mo na yung araw mo. Mawawala ka na dun sa tema nung gusto mong puntahan sa buhay. Kailangan, iwasan mo itong mga taong ito para hindi masira yung 6 na tips na kailangan mong dalhin araw-araw. Dapat yun lang lagi yung laman ng isip mo. Etong mga taong to, iwasan mo sila. Bakit? Sino tong mga to? Sila yung mga negative people around na hindi naman makakatulong sa iyo. Halimbawa, gusto kang harangan sa lahat ng gusto mong gawin, dinidiscourage ka sa mga sinasabi mo, marami kang pangarap, pero sila yung mga nagdi-discourage sa iyo. Iwanan mo sila. Iwasan mo yung mga tao na yan. Hindi mo sila kailangan sabayan, hindi mo sila kailangan kausapin, kundi layuan mo sila at panatilihin mo kung ano yung mga tips na nandyan sa'yo na magagamit mo habang ikaw ay may kliyente, habang wala kang kliyente, at patuloy mo dapat pag-aralan kung paano mo i-improve pa yung sarili mo. Alright? Next, kung effective sa iba, itong tips na to, at effective sa iba yung presentation na ginagamit natin, at effective sa iba yung products na ginagamit natin, bakit hindi magiging effective sa'yo? Ibig sabihin, meron ka pang kailangang i-adjust konti, mag-adapt ng konti, ipihit ng konti yung sitwasyon, ipihit ng konti yung panahon. Dapat meron ka pang kailangang i-expand sa mga knowledge, sa mga learnings, para mas lalo mong maunawaan. Pwede mong ulitin itong 6 na tips na to, pwede mong ulitin para mas lalo nating maipresenta ng tama, mas magamit natin ng tama, mas maging effective sa atin. At yung mga presentation, pwede nating ulitin. Lahat ng mga trainings, pwede nating ulitin. Para marinig ulit natin, mas maisabuhay natin ang sitwasyon na tama. Bawat gagawin mo, bawat papatungan ng kamay mo sa paggawa mo, mas magiging effective ka sa sitwasyon na yan. Alright? Lead with purpose. Ito lagi tong kaakibat mo, lagi tong nandyan dapat sa iyo na kahit saang sitwasyon ka mapunta, kahit hindi ka magpe-present, kahit anong puntahan mo, dapat may purpose ka lagi. Kung saan ka man pupunta, hindi man negosyo yung dala mo, basta't may pinuntahan ka, may purpose ka lagi. Na kailangan, baka kasi doon sa sitwasyon na pupuntahan mo, kahit medyo alanganin at hindi mo naman kailangan i-offer yung negosyo, baka doon kasi ipapakita sa iyo ni Lord yung tamang direksyon. O kaya tamang tao na kailangan mo, tamang tao na dapat mong mahanap. Baka doon kasi yon. Kaya kailangan lahat ng sitwasyon may purpose dapat sa buhay mo. Okay? Sabi nga ni Napoleon Hill, whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. Lahat ng nasa isip mo, lahat ng iniisip mo, lahat ng pangarap mo, makukuha mo yan. Kailangan lang, ilagay mo lang lagi dyan, huwag mong aalisin. Dapat buhay yan lagi, isinisigaw mo lagi, pinapractice mo lagi mong sinasabi sa sarili mo na makukuha mo yan. Maniwala ka lang sa sarili mo. Wala nang iba. Lahat ng tao hindi naniwala sa'yo. Dapat ikaw mismo, ikaw na lang ang nag-iisang maniwala sa sarili mo. Dapat kumbinsihin mo yung sarili mo na kung sakali, daladala mo itong negosyo na to, anumang presentation, saan mo siya dadalhin, sino man yung taong kausap mo, dapat kumbinsihin mo yung sarili mo na makukuha mo lahat. Kaya dapat yung belief mo mataas. Dapat yung paniniwala mo mataas. Dapat laging ganon na lahat ng sitwasyon makukuha mo. Dapat paniwalaan mo yung sarili mo. Okay? May pangarap tayo lahat. Pero hindi lahat ng pangarap natutupad kasi maraming mga dapat kang isaalang-alang na dadaanan. Pero
yung isang tinawag na pangarap, hindi naman ibig sabihin nakuha mo na siya bukas eh. Hindi naman ibig sabihin na overnight nakuha mo na siya. Hindi naman ibig sabihin na 1 year, 2 years, 3 years nakuha mo na siya. Ang pangarap, minsan nangyayari yan sa sitwasyon eh. Yung tipong sinabi mo lang ba kay Lord na na gawin ka lang na kasangkapan para makatulong ka sa maraming tao, pangarap na yun eh. Yung sitwasyon lang na nakakatulong ka sa maraming tao, pangarap na yun. Katulad ng mga boss natin, na nakakatulong sila sa maraming tao, pangarap, isa yun sa mga pangarap. So, wala palang imposible, kailangan lang maniwala ka, panindigan mo lang yung pangarap mo. Okay? Bigyan mo ng kakayahan, kalakasan, at kapangyarihan ang kaisipan mo na makagawa ang mga bagay na gusto mong maabot dahil yun ang magpapatibay ng pundasyon sa bawat laban ng buhay mo upang makamit ang mga pangarap mo. Dapat ikaw to. Dapat sa'yo makita yan. Dapat makita yan mismo sa sarili mo. Kailangan lahat ng mga sitwasyon, magampanan mo. Hindi pwedeng tsamba-tsamba. Kailangan alam mo talaga yung ginagawa natin. Dapat alam mo talaga yung negosyo natin. Kailangan maunawaan mo talaga yung negosyo natin. Hindi kailangan kabisado ha. Hindi kailangan kabisado. Kailangan maunawaan mo lang. Okay? Yung presentation, dapat maunawaan mo lang. Yung sitwasyon, dapat maunawaan mo lang para yung lahat ng mga kung anong katanungan ng mga kausap natin, mga objection nila, masasagot mo talaga ng tama. Okay? Hanggang dyan ang aking bahagi. Maraming salamat! Kung ngayon nanonood ka, halimbawa nanonood ka sa live, nanonood ka sa YouTube, mag-subscribe ka dyan. Saka mag-comment ka kung ano yung pinakamalaking natutunan mo dito sa part na to.